So hi guys, good morning kung morning dyan and good evening naman kung evening. So guys, masama ba na unahin natin yung sarili natin sa ah, mga bagay-bagay o i-priority natin muna yung pamilya natin? So, yun ang sinasabi ko guys na hindi mo maibibigay yung wala ka namang ibibigay. So parang you cannot give what you do not have. So guys, unahin muna nating paunlarin yung sarili natin bago natin isipin na mas matulungan yung kapwa natin. Paano natin matutulungan yung kapwa natin kung tayo hindi nga natin matulungan yung sarili natin, di ba? So always yan guys, maging matalino tayo. Kung may pera tayo, ilagay natin sa tama. Dahil guys, kung ibibigay nyo agad yung pera na yun at hindi nyo pa lalaguin, o di ano pang ibibigay nyo later on, di ba? So, yun yung ano guys, kahit naman sa pamilya, di ba? Inuuna muna natin yung mga anak natin, yung bahay natin, inilalagay muna natin sa maayos. Kasi ako guys, na experience ko na yan. So, ako is sobrang problemado ako dati guys, na almost ihang ko na yung sarili ko to the worst guys. Sobra talaga, sobra yung problema ko dati, pati anak ko guys, naisip ko na rin na isama ko. Ganun ka worst ang senaryo ko guys. So yun yung ino-open ko sa inyo dati, na lubog ako sa utang, halos wala kaming talagang budget sa pagkain. So, yung mga kapatid ko naman, syempre, tumutulong, pero yung kaya lang nila. At saka yung iba ko namang kapatid, syempre, may mga kanya-kanya silang problema na hindi mo na kailangang abalahin pa ng problema mo. Dahil, syempre, itong problema ko is problema ko din to. Parang sarili mong problema sa buhay mo. Na, ano mo yan eh, 'di ba? Yan yung sitwasyon ng buhay mo na nagkaroon ka. Kasi nagkamali ka man. So yun guys, parang ayoko na rin istorbohin pa yung iba kong mga kapatid dahil may kanya-kanya rin kaming problema, may kanya-kanya rin silang mga at yung iba naman ay hindi rin naman ganun kaalwan ang buhay. So yung kapatid ko naman na is nagbibigay naman guys, pero syempre yung kaya lang nila. So yun talaga guys, yung sinasabi ko na kung maaari makahanap kayo ng maliit lang talaga na tubo na kahit papano is may consideration. So yun guys, yung sinasabi ko sa inyo before, na sobra akong na stress dahil sa utang. Guys, 'di ba, may nagpakamatay diyan, talagang isinama niya yung dalawa niyang anak. Yun guys. Kaya guys, ngayon talaga guys na nagpakatalino ako. Kasi guys, dumating na ako sa point na yun na talagang naisip ko na talaga na parang wala na talagang pag-asa, wala na, parang ang tangi ko na lang pag-asa is mawala sa mundo kasama ng dalawa kong anak. Yun guys, yung totoo. So ngayon, nung nagkaroon ako ng opportunity, hindi ko sinayang yun. Hindi muna ako nagpagarbo, hindi muna ako nagpunta rito, punta ron. Talagang guys, sinafety ko. Talagang hindi ko rin muna, syempre, hindi mo naman iaano yan i-broadcast yan, yung mga naipon mo. Kasi guys, di ba, sa naranasan nyo ba, na naranasan ko, hindi pa ba kayo magiging matalino? Di ba, uunahin mo, syempre, uunahin ko muna talaga yung pamilya ko, yung mga anak ko, sarili ko. Dahil wala naman ako may ibibigay kung wala akong ibibigay. Kung hindi ko muna aalagaan yung bahay ko, yung mga anak ko, yung sarili ko. Yun guys, unahin nyo muna yung sarili nyo. Kasi kahit na ibigay nyo yan sa mga kaanak nyo, sa mga kapatid nyo, once na dumating sa point na wala kayo at wala silang maibibigay sa inyo, hindi mo sila masisisi. Ang sisisihin mo sarili mo, bakit masyado kang naging mabait, bakit masyado kang mapagbigay. Hindi po tayo santo, o hindi rin po tayo si Superman. Wag po natin kayanin yung hindi po natin kaya. At ganun din po ako. Ngayon po nag-share po ako, pero sinasabi ko po sa inyo,
kung ano lang po yung kaya ko. Dahil guys, dumating ako sa point na yun na hindi rin naman ako masisisi ng ibang tao kung bakit talagang nagpaka-wise ako at siguro din naman naiintindihan nila at masaya sila para sa akin dahil as a single mom guys, sobra yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Talagang makabagbag damdamin guys, so pang maalala mo kaya talaga. So yun lang yung ina-advise ko sa bawat isa sa atin na unahin natin minsan yung sarili natin. Huwag tayong todo tulong o todo bigay, na minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin, na kailangan pala talagang uunahin nyo yung sarili nyo. Huwag nyong lahat ibigay sa magulang, sa kapatid. Ganun sa mga OFW guys. Diba yung OFW na umiiyak, na huwag nyong ibigay lahat. Magtira kayo guys sa sarili nyo. So yun guys yung natutunan ko, na ibinabahagi ko rin sa inyo, na kaya guys ako naging matalino talaga ngayon sa paghawak ng pera. Pero ngayon guys, still may compassion ka dapat sa ibang tao kung ikaw ay medyo nakakahinga-hinga na. Yun guys yung ginagawa ko, at sa mga aso, sa mga alaga ko, yung magagawa ko guys, yun lang po yung gagawin ko. Unahin nyo muna yung sarili nyo bago nyo tulungan yung ibang tao. Kasi guys, paano nyo sila tutulungan kung wala naman kayong maitutulong? Unahin yung paunlarin at alagaan yung sarili nyo, pamilya nyo sa loob ng bahay. Saka guys, after that, na medyo nakakahinga na kayo, saka kayo tumulong. Huwag niyong kalimutang alagaan yung sarili nyo, yung pamilya nyo sa loob ng bahay. Dahil yun guys yung pinakang importante. Because you cannot give what you do not have. Thank you guys for watching. Ingat kayo lagi, and thank you sa mga subscriber ko dyan. Sana kahit papano may natutunan kayo sa mga na-i-share ko, sa mga at sana na-appreciate nyo rin yung mga kahit papano na i-share natin konti. At yun lang po, pasensya na po kayo kung yun pa lang sa ngayon guys yung kaya ko. And sana mas matulungan pa natin yung mas mabigyan pa, or mabigyan natin ng mas budget yun sa mga shelter. Then hopefully itong programa na to is medyo dumami yung mga followers ko, dumami yung mga subscriber natin, yung manonood. And then yung sahod nito guys is mapupunta doon. Kasi guys, ang pabet yung kay Neo guys, sobra talagang hindi biro ang pabet ni Neo. Umabot siya talaga ng laki. Sobrang laki guys. So later ko na yun i-discuss sa inyo. So thank you guys for watching. Ingat kayo lagi, and gagawin ko na lang yun ng episode sa inyo. Salamat.